So yun mga bossing, may ni-rescue tayong e-bike, no? Kasi na-drain niya yung lithium niya na DGB. Ayaw na mag-charge. Ngayon, i-bypass natin. So yun mga e-bike, binaypass ko na siya. Yung ito, yung dati niya sa harness na papunta dito. Kasi yung sa DGB kasi, yung charging port nun, mayroon siyang sariling wire galing doon sa lithium. So mga 10 minutes lang siguro, basta umabot lang siya doon sa may 560 69, kasi ito drain na drain 58 na lang kaya binaypass na natin para mag charge siya ulit. So nag charge na siya. So anuhin lang natin, check lang natin mga 3 minutes, tapos check natin ulit doon kung nagkarga siya. Kasi kanina 58 kung tumaas siya. So antayin natin hanggang mag 69 or 70 para mag-charge ulit yung mag-charge ulit siya dito sa may niya, dito sa wire na to. Yan, ito kasi yung charging niya. Yan kasi yung charging. So yan kasi yung e-bike na bossing. Yung e-bike kasi niya siguro mga 7 months o 4 months yung hindi na ginagamit kasi may motor na siyang DRG. So ngayon kasi pinapacheck niya kasi uuwi na niya sa Cavite. I-ship na. Yung pinalitan ko ng clearings lahat kasi may pinagawa siya sa akin dito. Clearings at yung inayos yung caliper kasi walang kagat kasi yung nilagay doon sa preno ay .3 hindi .4 na brake fluid, hindi siya kumakagat. Nung natapos na namin magkabit, i-charge na sana namin, ayaw naman mag-charge. Tinignan ko yung voltage, 59 na lang, ngayon 58. Pero gumagana siya kasi dito pag program, yung controller kahit bagsak na yung voltahe, gumagana pa rin, tumatakbo. Hindi na program ng yung controller ng pang lithium. Dapat sa 69 o 66 dapat mag-drop na siya. So pinaka safe talaga is 69 o kaya 70. Hindi niya na program to. Kaya kahit mababa na yung voltahe, takbo pa rin ng takbo. So yun, kumakarga na siya na after 4 minutes nag 69 na siya, magsi 70 na. So pag nag 71 na yan, bubunutin ko na yan. Dito ko na i-charge sa mismong charging port. Minomonitor ko kasi siya kasi delikado kasi naka-bypass tayo. Nag 71 na yan kasi pag binunot natin charger, magda-drop ulit yun, 71 maging 70 yun. So mag-activate na yung BMS, pwede na tayong mag-charge doon sa charging port nya. So yun mga bossing, nagcha-charge na siya dito pag doon sa charging port. Ayan, nag-red na siya. So nung nag 71 binunot ko na siya dito. So tatanggalin na ulit natin to, tapos takpan natin to. So okay na yan bossing. Ngayon mag-install na lang tayo ng ANT BMS na apps para ma-check natin lahat ng cell ng lithium kung pantay ba to pag nag full charge.